Inilaban ang pamilya ng hazing victim ng kasong kriminal laban sa 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA na sangkot sa insidente. Bagamat wala pang kopya ng police report o formal na reklamo na natatanggap ang PMA, iginagalang umano nila ang pasyon ng pamilya. Pinatawan naman ng tamang sanksyon ang 4 na kadete kung saan 2 rito ang suspendido bunsod ng pagkakatukoy bilang direktang perpetrator, habang isa naman ang absuelto, habang ang isa ay pinarusahan sa ilalim ng command responsibility sa ilalim ng military justice system. Kasalukuyan namang naka-indefinite leave ang biktima habang hinihintay ang discharge orders batay sa naging pagsusuri ng AFP Medical Board. Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga ship owners at manning agencies sa mga barkong bumabiyahe sa Red Sea at the Gulf of Aden na huwag magpadala ng mga Pinoy seafarers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga Pinoy seafarers ay mahigpit na pinagbabawalan na sumakay sa MV Magic Seas at MV Eternity Sea bunsod ng sunod-sunod na insidente ng pag-atake ng mga Houthi rebels. Nitong kamakailan, inatake ng mga rebelde ang MV Magic Seas na may dalang automatic weapons, rocket-propelled na mga granada at missiles. Samantala, 17 Pinoy seafarers at 2 pang crew members naman ang nakatakas at na-rescue ng dumadaang Safin Prison container ship. Nilagaan na ni Mayor Isko Moreno ang Ordinance No. 9118 ng Maynila na nagbibigay ng General Tax Amnesty. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod, alinsunod sa ordinansa, ang lahat ng delinkwenteng nagbabayad ng buwis na kukuha ng tax amnesty ay hindi na pagbabayari ng multa at surcharges mula ngayong buwan ng Hulyo hanggang Disyembre 31, 2025. Sinabi ng alkalde na nakakatulong ang bagong ordinansa sa mga mahihinang negosyo dahil sa hirap ng buhay at mabigat na hamon ng ekonomiya sa bansa. Isinagawa ng DSWD katuwang ang Disaster Response Management Bureau mula Central Office ang isang technical orientation ukol sa paggamit at operasyon ng mobile kitchen para sa kanilang quick response team. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang kahandaan ng mga katauhan sa agarang pagbibigay ng mainit at ligtas na pagkain sa mga apektadong komunidad sa panahon ng sakuna. Tampok sa pagsasanay ang demonstration at simulation exercises upang mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa aktwal na emergency scenarios. Naglaan ang Pasay City LGU ng cash assistance para sa 1,700 na estudyante nito ngayong ikalawang semestre bilang bahagi ng paglulunsad ng e-need card. Tungayan ang detalye mula sa aking ulat. Kasalukuyang nakatanggap ang mga estudyante ng kolehiyo ng cash assistance mula Pasay City LGU. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga estudyante sa private school, kung saan kanilang inihayag na nakakatulong ito bilang working student. Malaki pong tulong sa mga estudyante na mga kulang sa financial para po di na mahirapan yung mga magulang na kumita ng pera pa po kasi matutulungan na po kaagad. Isa na rin dito si Aaron, na comp-sci student na nagsabing hindi lang pinansyal na tulong ang dulot nito, ngunit mainam rin upang maiwasan ang ilang oras na pagpila para makakuha ng kanilang allowance mula sa pamahalaan. Overall, kahit ano po, lalo na po sa ngayong panahon na yung pera po ay pwede bilhin kahit ano po. Kaya po, kahit kaunting tulong or malaking tulong po na pwede pong bigay ng Pasay LGU, pwede na po yan para po lalo na sa mga estudyante ngayon. Bahagi din ni Jessa na lubos itong makakatulong maging sa kanyang magulang bilang medtech student dahil mababawasan na rin ang gastusin at ilalaan niya ito pambili ng mga kagamitang kinakailangan sa kanyang kurso. Bibili po kasi ako ng bagong uniform din. Tapos medical technology po kasi ako, student. So need ko po ng mga gamit. Pahayag naman ng alkalde ng Pasay City na si Mayor Emmy Calixto, ang nasabing proyektong ito ay matagal nang kanilang pinaplano bago pa man ang pandemya. Gusto namin ma-eliminate ito at mas mapabilis anywhere in the comforts of their homes, matatanggap nila yung mga
financial assistance namin. Anya, umaasa siyang hindi lang ang mga mag-aaral ang makakagamit ng benepisyong hatid ng lungsod gamit ang Electronic Mamamayan Identification Card o EMID ng mga botanteng Pasayenyo, kundi pati na rin ang mga PWD, senior citizen at iba pang sektor na lubos na nangangailangan. Ito po ay talagang i-distribute sa bawat sektor at ito ay layo namin ng ating congressman, ni-vice at ng mga konsihal na mapadali talaga ang transaksyon. Ayon pa kay Vice Mayor Mark Calixto, buo ang suporta ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mamamayan upang mapabilis ang pagtugon dito sa makabagong pamamaraan. Kung kailangan pa natin gumawa ng ordinansa o resolusyon, ay nakasuporta ang konseho ng lungsod ng Pasay sa ating mayora. Kung pwede ibigay, bibigay po yan ng lungsod ng Pasay. Bahagi din ni Pasay City Representative Antonino Calixto, hangarin nilang palawakin ang oportunidad ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Unti-unti nakikita ko na dito sa lungsod ng Pasay ay hindi na po mapipigilan ang pag-unlad ng aming lungsod. Dahil sa ginagawa rin po ng pamahalaan na bigyan ng mabuting at kalidad na edukasyon ang ating mga kababayan. Base sa impormasyon, hindi lang ang mga estudyanteng rehistrado sa lungsod ang maaaring maka-avail nito. Maaaring tumungo ang mga nagnanais nito sa tanggapan ng pamahalaan para matugunan ang inyong pangangailangan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Leader ng Israel ninumina si US President Trump para sa Nobel Peace Prize. ₱5,000 idadagdag sa cash allowance ng mga national athletes. Texas Governor Abbott nangakong susuportahan ang paghahanap ng mga nawawala bunsod ng baha sa Kerr County. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.